Okay. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si BP Sara po, ay si Tatay Digong. Nagsabi po na hindi siya dadalo dito po sa ICC hearing na maglalatag po ng mga ikinaso sa kanya, no? Dahil na rin sa hindi nito pagkilala sa jurisdiction ng ICC. Pag-usapan din po natin yung mga pahabol pa po na mga reaksyon tungkol po sa isinagawang deklarasyon ng ating mahal na pangalawang Pangulo ng kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Unahin na natin tong reaction po ng unahin na po natin tong reaksyon nito pong Makabayan Black. Ang dami nila reaksyon kasi sila po yung pinaka maapektuhan pag naging presidente si BP Sara. Alam naman po natin yung love story ni BP Sara with Makabayan Black, no? Ito po, may bago na naman pong sinabi si Tinyo. Sabi po ni Tinyo, tungkol po rito sa pagdedeklara, maagang pagdedeklara ni BP Sara ng kanyang pagtakbo dito po sa 2028 election. Sabi po ni Antonio Tinyo, sino ngayon na namumulitika? 2026 pa lang, inanunsyo ng tatakbo siyang presidente. So mukhang walang inatupag itong si Vice President Sara Duterte, kundi ang mamulitika para sa 2028. Akala ko ba walang inatupag kundi magnakaw? Ngayon, mamulitika na. Alam po ninyo, lahat ng politiko, lahat ng mga komandidato, lahat ng nanalo, politiko po ang tawag dyan. Lahat po yan, namumulitika. Mga peking tao lang po yung nagsasabi na sila ay politiko at hindi sila namumulitika. Kalokohan po yan. Kami po, nung college pa lang, katatalo pa lang namin. Talunan po kami nung college eh. Pero bago kami makagraduate, naipanalo na namin yung student government. Katatalo pa lang namin, namumulitika na kami para sa susunod na eleksyon. Naintindihan nyo? Kalokohan po yung hindi ka kalokohan po yung politiko ka at sasabihin mong hindi ka namumulitika. Tama, namumulitika si BP Sara. Ano ngayon? Politiko kayo eh. Alam nyo, yung mga salitaan na ganyan, very 80s, 90s, mga utak po ng 1970s, 1980s, 1990s. Kasi yan po yung masama po. Pagka tinawag kang politiko, masama. Kaya nga sila mga traditional politician, yun po yung kinakantyo. Tapos na po tayo sa era na yan. Nasa era na po tayo ng katotohanan. Lahat ng politiko namumulitika. Kaya yung mga sinasabi nyo, tokis lang po yan. In fact, kayo nga, kauupo pa lang ni BP Sara, pinulitika nyo na. Sino ba yung unang nagpakalat na masama yung confidential fund ni BP Sara? Hindi ba kayong mga Makabayan Black? Nagdrama pa si si Kimbo, tsaka yung nakalimutan ko na yung sa Gabriela. Sino na nga yung congressman dati ng Gabriela? Di ba nagdrama pa kayo? Sinabi nyo na 125 ginastos ng 17 days. Sabi namang ni Kimbo, 11 days lang po. 11 days lang? Kayo nga yung unang namulitika eh. Hindi na po usapin yan.
Kung ayaw nyo palang mamulitiko, huwag kayong peke, huwag kayo sa politika kung ayaw nyo mamulitика. Yan lang po. Panahon na ngayon ng katotohanan. Aakusahan nyo si BP Sara na namumulitika lang. Oo, dahil politiko siya. Si Brosas. Okay. Ito naman po, yan. Ito, by special request. Si Gadon. Akala nyo, makakalimutan natin si Gadon. Ha? Alam nyo po, ngayon ko napagtanto, kaya pala talunan to si Gadon. Alam nyo kung bakit talunan si Gadon? Wala na po siya. Wala po pala si Gadon sa mundo natin. No? Ibang mundo pala yung ginagalawan ni Gadon, hindi po yung mundo natin ngayon 2026. Hindi po, wala po siya sa 2020s. Naroon siya sa mundo ng 1970s, 1980s, 1990s. Pakinggan nyo po kung ano po yung sinabi ni Gadon. Ayan, gagamiting palusot, Sara Duterte's early presidential run just as shield versus impeachment. Akala ko naman, ang paliwanag ni Gadon dyan, kasi nga, di ba? Yung paliwanag natin, nagagamitin lang ni BP Sara laban sa impeachment. Kasi pag nagdeklara siya ngayon, syempre, yung mga congressman na baliktarin, magdadalawang isip o magtatatlong isip pa. Di ba? Na kung sila ba ay itutuloy pa nila yung pagpirma sa impeachment. Akala ko ganun yung katwiran niya. Kaya tinatawag na palusot. Ito pala yung katwiran ni Gadon. Kaya niya tinawag na palusot dahil dito. Ang pag-announce ni BP Sara, ito si Gadon to Ang pag-announce ni BP Sara na siya ay kakandidato bilang Pangulo sa 2028 ay isang taktika lamang. Correct. Naniniwala tayo dyan. Taktika po lahat yan. Lahat po ng mga ginagawa ng politiko, taktika. Maliban sa pagnanakaw. Yun ay pagnanakaw po. Pero lahat po ng hindi pagnanakaw at lahat po ng hindi paglilingkod, taktika yan. Nagbobolahan. Ayan yung problema Tayo, real talk lang tayo rito. Okay. So, okay tayo riyan. Taktika lamang. Upang kapag nag-umpisa ng impeachment hearing sa kanya, ang kanyang magiging depensa ay sasabihin niya itong political persecution lamang. Dahil siya ay nag-announce agad ng tatakbo. At nais lamang na kanyang katunggali ay siraan siya sa politika. Ang layo, di ba? Sasabihin ba ni BP Sara, political process? Matagal nyo na pong pinipersecute si BP Sara, hindi na po papalag si BP Sara ng ganyan. Bago po to. Kaya siya nag-announce na tumakbo para hindi basta-basta pumirma yung mga congressman. Para magdalawang isip, magtatlong isip yung mga congressman kung pipirmahan nila yung confidential fund. Para pipirmahan nila yung impeachment laban kay BP Sara. Okay, ituloy natin. May nakakatawa talaga to sabi ni Gadon, unang-una, ang Philippine politics is divided only into two major camps. Di ba? Alam na natin yan, di ba? Naniniwala tayo dyan. Ano ang two major camps? Duterte at anti-Duterte. Di ba yan yung katotohanan? Pero may ibang mundo si Gadon Siguro ang bumubuo ng maka-Duterte sa Pilipinas, 90% ng mahilig sa politika maka-Duterte. 10% anti-Duterte. Maiingay lang yung mga yan kasi meron silang media, sangkatutak yung binabayaran nilang vlogger, meron pa silang social media, may traditional media, may mainstream media, at marami pa silang artista, mga showbiz. Mapepera Yan po ang katotohanan. Ang Pilipinas ay nahahati sa mga maka-Duterte at mga anti-Duterte. Yung nakakarami, pro-Duterte. Yung kakapiranggot, anti-Duterte. Pero kay Gadon, wala sa hulog si Gadon. Eto po, tuloy natin.
Unang-una, ang Philippine politics is divided only into two major camps. That is Marcos and Aquino. Marcos at Aquino lang daw. Alam mo, tama yung sinasabi mo na yan, Gadon. Noong 1970s, 1980s, 1990s. Kaya ka pala talunan. Yung utak mo nabaon na ron sa sinauna. Ang mga pakinggan yung mga ano niya, ang mga Marcos natural hindi siya iboboto. Natural hindi siya iboboto ng mga maka-Marcos. Hindi na siya iboboto ng Marcos loyalists at ng mga Ilocano na solid north hanggang Mindanao. Napakaraming Ilocano. At ang tinatawag natin na mga waray, nakakampi nila, Madam Imelda Marcos at mga Romualdez. O lahat daw ng Ilocano, hindi na siya iboboto. Palag-palag naman ang mga Okinayo, apo. Ilocano here. Dugun-dugo po namin yan. Sangkatutak po ang Ilocanong hindi boboto kay Bongbong Marcos. Huwag nyo kaming lokohin. Ilocano po kami. Apay-ngarod po kami. Okay. Sa mga Dilawan naman, sa mga Aquino, hindi rin siya biboto. Natural. Siyempre, kasi meron silang sariling kandidato. Nandiyan si Rizon Tiberos, nandiyan si Bam Aquino, nandiyan si Kiko, andyan pa si Marroas, at sino man ang i-adapt ng kanilang political party. Putyan, hindi niya kilala si Leni Robredo. Yung pinakamalakas na Dilawan, hindi niya kilala. Sa leftist group, hindi rin daw siya boboto. Galit na galit sa mga Duterte ang mga yan. Yan. Walang patutunguhan yung political ambition na yan ni Sara. So sa paliwanag ni Gadon, dahil Marcos at Aquino lang daw ang mga botante, wala nga boboto kay BP Sara. Kawawa naman tayo. Ngayon, Gadon, hindi na kita sasagutin. Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo. Gadon, kaya ka pala talunan. Kasi yung utak mo yung utak mo naiwan na ron sa nagdaang panahon. Ibig mo sabihin walang boto ang mga Duterte? Si Bongo ba hindi ba Duterte yan? Number 1 si Bongo. Di ba? Si Robin ba hindi ba Duterte yan? Number 1 din sa dalawang huling eleksyon. Number 1 ang mga Duterte sa eleksyon. Si BP Sara na isang Duterte, hindi po siya Marcos, hindi po siya Aquino. Duterte po siya ang nagkamit ng pinakamataas na boto sa lahat ng eleksyon. Mula noon hanggang ngayon, pinakamataas pong boto ang nakamit ni Sara Duterte. Isang Duterte. Hindi Marcos, hindi Aquino. Kaya gado. Yung utak mo, pwede yan noong 1980s, 1990s. Pero ngayon 2026, wala na yan. Luman-luma na yung utak mo. Yung sinasabi mo solid pa yung mga Ilocano kaya BBM. Kailan pa yan? 1990s? Utot mo. Apay-ngarod kami. Hindi kami bumoto sa mga Marcos. Duterte kami. Kala mo Okay. Punta na po tayo rito. Ayan, matapos natin. Kaya sa kanya bumabalik yung sinisigaw niya lagi, di ba? Ang bobo mo. Ang bobo mo, Gadon. Simple. Tinanggal mo yung Duterte sa politika. Ano ka, patawa? Pagsamahin mo pa yung boto ng mga Marcos, ng mga Aquino, hindi pa rin kayo aabot sa boto ng mga Duterte. Wag nang pagsamahin lang. I-times 5 mo pa. I-times 5 mo. Yung utak yun. Kaya ka hindi na nanalo .
Okay, punta na po tayo rito. Medyo seryoso na po tayo rito. Ay, ito pa pala. Reaction po, napakaikli na reaction ni ni Meow Meow, Representative Kiko Barsaga. Good luck, President Sara Duterte. Ayun, no? Tinanggal niya na yung Vice President, President Sara Duterte na agad. Okay. Medyo ano po tayo ngayon, no? Seryoso tayo ng konti. Hindi po dadalo sa kanyang hearing, yung hearing po na babasahan na po siya ng kanyang mga kaso sa ICC si Tatay Digong. Ang katwiran po ni Tatay Digong ay ang sumusunod. Yan. Hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa aking pagkata. Sa English muna para mas maganda. I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen. Forcibly push into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane especially chartered for the purpose. Hindi, no? Hindi ko kinikilala ang jurisdiction ng ICC. Ako ay isang mamamayang Pilipinong sapilitang isinakay sa eroplano at dinala sa The Hague, Netherlands. At malinaw na paglabag sa konstitusyon ng aking bansa at sa pambansang soberenya. Ang pagdukot sa akin ay pinadali ng tanggapan ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas gamit ang eroplanong espesyal na inarkila para sa layuning ito. Mga kapatid, yan na po, nagdeklara na po. Kung mapapasama po sa kanya yan, kasi minsan yung mga judges, tinitignan po yan eh. Di ba? Wala na tayong magagawa. Nag-stand na po si Tatay Digong na hindi niya kinikilala yung ICC. Lilitisin siya sa isang dayuhang bansa, sa isang dayuhang entity na napakalayo po ng kultura sa atin. Kung po pwede pala yung ganyan, edi kahit sino na lang palang bansa, pwedeng manghuli ng mga citizen ng ibang bansa. Yung pakikipagsabwatan ng kasalukuyang administrasyon, balang araw masisingil po kayo. Hindi po natutulog ang hustisya. Lalo na yan, may malakas kaming kandidato pagka-presidente. Mahirapan man kaming kunin si Tatay Digong sa The Hague, Netherlands, dahil yung mga tao ron, ang tingin nila sa atin maliliit. Yung mga tao ron, ang tingin nila sa atin parang mga alipin. Iba yung kultura nila eh. Bakit doon mo lilitisin? Doon ba nakagawa ng pinagbibintangang krimen si Tatay Digong? Krimen bang matatawag na ikaw ay presidente ng Pilipinas, laganap ang droga? Gusto mong labanan yung droga? Krimen po ba yun? Ngayon lang po ako nakakita na isang presidenteng nilabanan ng illegal. Illegal po rito ang pagdodroga sa Pilipinas. Kung ikaw presidente, mananawagan kang tapusin yung pagdodroga ng mga tao para iligtas yung mga tao sa pinsala ng droga. Yang sinasabi niyong kasalanan ni PRRD, isa po yan sa pinakasentro ng kanyang panunukulan. Kaya po siya bilib na bilib po ang mga tao, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil dyan sa kanyang war on drugs. Pero kayo, minasama ninyo, ginawa ninyong inutil yung ating mga korte rito, direkta agad. ICC agad. Yung ICC naman, walang pakialam dahil gusto nilang magkaroon ng pondo. Paano kayo mapopondohan? Wala pong
Wala na pong naniniwala dyan sa lintik na ICC na yan, kaya wala po silang nililitis. Wala na pong nagsosurrender ng mga tao dyan. Tanging Pilipinas lang po. Tanging gobyerno lang po ng Pilipinas. Kaya wala naman pong jurisdiction yan dahil matagal na tayong hindi kabilang dyan. Pero binabali mismo ng ICC yung kanilang sariling rules para wag pakawalan si Tatay Digong. Alam nyo, malungkot na sinabi ni Tatay Digong. Ito po. So malinaw na yan, hindi na po siya dadalo sa anumang hearing. Kung makasama sa kanya yan, wala na tayong magagawa. Sabi po ni Tatay Digong, I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me. I have accepted the fact that I could die in prison. But those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. Grabe po to. Matanda na ako. Pagod at mahina. Ito ang hinaing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang liham. Ayokong dumalo sa pagdinig na agad ko ring makakalimutan. Ako ay matanda na, pagod at mahina, nais kong igalang ng korte ang aking kapayapaan sa loob ng seldang inilaan sa akin. Tanggap ko na ang katotohanan. Maaari akong maded sa loob ng kulungan. Ngunit ang mga nagnanais ng ganitong kapalaran para sa akin ay dapat makaalam na ang aking puso at kaluluwa ay mananatili sa Pilipinas. Grabe po itong ginawa ninyo. Ito pa po ang dagdag ni Tatay Digong, isang garapalang kasinungalingan. Ang paratang na pinamumunuan ko ang isang polisiya ng extrajudicial killings. Ang mga paratang na ito ay matagal nang ikinakalat ng aking mga kalaban sa politika. At gaya ng alam ng aking bayan, nakabatay lamang ang mga ito sa salaysay ng mga taong tuluyang nawalan ng kredibilidad. Alam niyo po, kaya po may kaso si Bongo tsaka si Aguirre na hindi naman po mga pulis. Kasi sila ba to, di ba? Inutusan sila ng commander-in-chief nila. Natural, susunod si Bato, PNP chief. Hindi naman po illegal yung utos. Ang patutunayan nyo po dyan, may illegal na inutos si Duterte. Dito sa Pilipinas, wala siyang illegal na utos dahil illegal dito ang droga. Pero pagbabatayan dyan sa bansa ninyo, na legal ang droga, talagang matatalo sa korte nyo. Legal sa inyo eh. Yun po yun eh. Malaki po ang pagkakaiba nun. Ang ginawa ni Tatay Digong ay para po sa Pilipinas lang. Ang involved po rito mga Pilipino lang within the bound of Philippine law. Dahil narito lang po sa Pilipinas. Kaya po ICC yan. Dahil international dapat. Yung sa pagitan ng dalawang bansa. Yung isang leader nang himasok na sa hindi niya jurisdiction, dun papasok yung ICC. Eto po. Presidente siya ng Pilipinas. Gusto niyang labanan yung illegal. Bakit po ninyo pipigilan? Yan po ang malaking problema natin. Alam nyo, sa totoo po, ako naniniwala, si Tatay Digong parang si Rizal yan eh. Nung pinag-aaralan namin yung Rizal, kasi sa college may Rizal course. Ang description natin kay Rizal, unlike ng mga ibang bayani, si Rizal, sa sobrang talino niya, conscious hero siya. Lahat ng ginagawa niya, consciously, gusto niya maging hero. Ako, si Tatay Digong kinukumpara ko kay Rizal eh.
Si Tatay Digong, matanda na, after ng kanyang presidency, pwede na siya manahimik, di ba? Doon na lang siya sa Davao, pakuya-kuya-koy na lang. Pero hindi po eh. Nung nakita po niyang inaagrabyado na ng gobyernong ito ang kanyang anak, hindi na siya nakapagpigil. Sa kahit inaakay lang po siya, papunta sa entablado, hirap na siya maglakad noon. Nasaksihan po namin yan. Napakaraming alalay ni Tatay Digong. Makakyat lang sa mga stage. Inaatake niya pa rin tong gobyerno na to. Hindi pa po natutuklasan yung pagnanakaw na yan sa flood control. Kaya yan po eh. Conscious hero po si Tatay Digong. Dito sa Pilipinas, nung narito po siya, pwede naman niyang tigasan na hindi siya sumunod kala Torre. Marami naman po magtatanggol sa kanya. Naniniwala rin ako na yung mga pulis na yun, hindi naman siya kakalad ka rin papunta eh. Di ba? Kung lumaban po si Tatay Digong dito, malamang hindi po yan napadala. Nariyan na po yung marami na pong mga vlogger. Anytime, pag nagkagulo dyan, pwede pong dumugin ng tao yung pag pinilit nila si Tatay Digong. Pwedeng magpunta dyan yung mga tao, di ba? Pag nanawagan, pero hindi. Alam niya yung history. Kusa siyang para matigil yung gulo, hindi na madama yung iba. Tatay Digong, ngayon, ang paniniwala niya, yan na yung hantungan niya. Yung selda niya sa ICC, dyan na siya. Yan na yung kanyang huling hantungan. Masakit po, di ba? Masakit po sa atin. Pero malaki po pag-asa natin pag nauna po naging presidente yung anak niya. Kasi syempre gagawin niyan lahat eh. Lahat po ng mga, syempre kung presidente ka na ng isang estado, isang bansa, pwede ka na makiusap sa United Nations dahil member naman tayo na United Nations na yung illegal na pagkakadakip kay Tatay Digong ay pagpasyahan ng mga nagkakaisang bansa. Parang wala lang itong bansa natin eh. Itong kasalukuyang administrasyon natin, walang pakialam kung ano sa piti ni Tatay Digong eh. Meron kasi silang utang na loob. Ito kasing gobyerno na to, sa totoo lang, tumatanaw yan ng utang na loob. Biruin mo, ang daming nagdaang presidente. Hindi pinalibing yung tatay niya. Alin Cassia, thank you very much. Alin Cassia sa $999 na pangkape. Sa tindi ng utang na loob nitong gobyerno na to, yung tanging presidente na naglakas loob against all odds. Kasi yung lahat ng dilawan na yan, nakakampi ngayon ni BBM, lahat yan ayaw magpalibing kay Tatay Digong, kay Ferdinand Sr. Takot sila eh. Takot silang ipalibing si Ferdinand Sr. Kaya lahat po yan ayaw magpalibing kay Ferdinand Sr. Ito po ang kaisa-isa na nagpalibing. Di ba? Pagtanaw nila ng utang na loob, imbis na harangan yung mga dayuhan na huhuli, hindi na po nakarating ang dayuhan dito. Tayo na mismo, panay Pilipino po yun, wala po kayong makikitang dayuhan dun. Lahat ng humuli, lahat ng nagdala kay Tatay Digong, puro Pilipino. Ang sinasabi niyong Interpol, puro Pilipino yan lahat. Huwag tayong maglokohan. Ikalawa, yung dahilan kung bakit siya nanalong presidente, anak ni Digong, bilang ganti, bilang pasalamat kay Vice President Sara Duterte. Ayan ang utang na loob. Pinakulong yung tatay sa ibang bansa. Alam nyo, itong ginagawa ni Tatay Digong, alam niya yan. Pag may nangyari sa kanya sa kulungan, wag naman po sana knock on wood.
Alam po ni Tatay Digong na iuuwi natin siya na bayani. Marunong po mag-aral si Tatay Digong. Sa lahat ng speeches ni Tatay Digong, lagi niyang ini-inject Balanggiga Massacre. Kaya niya hiningi yung mga Balanggiga Bells, yung mga kay Lapu-Lapu. Hirong-hiro niya si Lapu-Lapu. Lagi pong may aral ng history. Kaya marunong sa history si Tatay Digong. Sa isang banda, gusto natin, di ba? Si Tatay Digong tahimik lang sa Davao, pakuya-kuya-kuy doon, nakatsinelas na dumadalaw yung mga fans club niya. Pero sa isang banda po, ayaw nyo ba nun? Masakit lang pong, kasi nasasaksihan natin ngayon kung paano po siya binabalahura eh. Pero sa totoo lang po, kung si Tatay Digong nagpahinga lang sa Davao, wala na, tapos na yung presidency niya. Matatala lang siya sa kasaysayan. Pag pinag-aralan siya, ito yung presidente na pang ilang presidente siya. Pero sa nangyayari po ngayon, lalo na kung may nangyari kay Tatay Digong, 100 years from now, pinag-aaralan pa rin siya bilang bayani. Kaya wag na po kayong wag na po nyong masyadong problemahin yung mga sinasabi ni Tatay Digong na alam niya na yung kahinatnan niya. Doon na po siya ang huling himlaya niya. Masakit po yan para sa atin. Pero uuwi po siya na bayani. Itong lahat ng persecute sa kanya, yung kasaysayan po ang maniningil sa kanila. Matatala yung mga pangalan na yan na kontrabida sa kasaysayan ng Pilipinas. Mga traidor. Lahat yung mga yan. Lahat naman nagtulong-tulong para si Tatay Digong madala ron sa ICC. Kaya kung ako lang masusunod, yung hinihiling ni Tatay Digong na doon na siya humimlay, approve ako ron. Para pag uwi niya, bayani. At wala na po makakapigil lalo kay BP Sara bilang presidente ng Pilipinas. Okay. Tuloy natin sa na yung translation na. Ipinagmamalaki ko ang aking pamana at ang aking paglilingkod sa aking mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Huwag pagdudahan ng aking pagmamahal at katapatan sa sambayan ng Pilipino. Ayan po. Mga pahayag na ito ay bahagi na opisyal na waiver ni dating Pangulong Duterte kung saan sinuko niya ang karapatang personal na humarap sa ICC. Sa naturong pandinig, sinusuri kung sapat ang ebidensya upang ituloy ang kaso laban sa kanya kaugnay ng umano'y crimes against humanity sa kampanya kontra droga. Parang yung yung naganap po kay BBM sa nasa forma ba to? May substance ba? Yun po yun. Pag dinaklara po ng ICC na ito po ay inform and substance, merong ebidensya, malinaw ebidensya, tuloy na po yung paglilitis. Hindi pa po nalilitis. 1 taon na nakakulong, hindi pa nalilitis kahit kailan. Bradley, thank you very much sa $199 na pangkape. Maraming salamat. Okay. Nakakalungkot, no? Pag pinag-uusapan si PRRD, nalulungkot din. Nadadala pa rin ako ng kalungkutan kasi grabe po yung ginawa nila eh. Ako ay matanda na, pagod at mahina na. Sana igalang daw ng korte yung pananahimik niya na lang sa selda. Mga hinayo pa kayo, may araw din kayong ICC kayo. Sana mahuli ni Putin yung mga yan. Wanted sa Russia yung wanted sa Russia yung mga yan. Sana hulihin kayo. Eto pa po. Tanggap ko na ang katotohanan ng maaari akong maded sa loob ng kulungan.
Grabe. Antindi. Punong-puno po ng yan yung problema po natin eh. Tapos ngayon dadagdagan pa nila ICC na naman, papasukin na naman tayo ng ICC dito. Para na naman dito sa mga to. Huwag nyo pong isipin na wala pong epekto. Una po, ano po unang epekto ng presidency ni BP Sara? Matitigil na yung ICC sa kapapasok. Kung nung panahon ni Tatay Digong, sinabi po ni Tatay Digong na ipapakain sila sa buhaya, dito baka kasuhan sila ni BP Sara. Wala kayong jurisdiction, pasok kayo ng pasok. Dapat tayo nagdedeklara tayo ng persona non grata dyan sa mga ICC na yan eh. Yang mga nakikipagtulungan sa ICC, mga traidor po yan. Pakatandaan nyo po yung mga pagmumuka at mga pangalan nila. Yan po ang mga traidor ngayon ng mga Pilipino. Hindi po yung mga nagsabi pro-China, pro-China. Wala naman pong pro-China na. Hindi naman po natin kaaway yung China eh. Kasalanan lang po ang maging pro-China o maging kaibigan ng China kung kalaban natin yung China. Ibig nyo sabihin, yung mga pro-US okay lang sa kanila. Kakampi po natin yung kaibigan. Officially po, ang Pilipinas at ang China magkaibigan. Kaya hindi nyo po pwede na sabihin na pro-China. Kung pro-China yung mga tao, ganun talaga eh. Katraidoran lang po ang maging pro-China kung kadigmaan natin. Okay. Ito po, nilinaw din po ng isa sa mga leader ng Kamara. Leader po to na, siya po yung dapat tatayo na chief prosecutor ng Kamara. No? Nung kung natuloy po yung, impeachment kay BP Sara, House Senior Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor says that emergence of strong contender against presidential aspirant Vice President Sara Duterte can boost effort to impeach the lady official. Okay. So ngayon, wala po silang nakikita. Aminado po yung mga leader ng Kamara na mahihirapan po yung mga congressman na makabuo po ng 1/3 na boto para po 1/3 po na pirma. Mukhang hindi po sila makakakuha ng 1/3 na pirma dahil alam po nila na si BP Sara ay ang future president. Hindi lang nila inaamin. Pero mula po sa kanilang mga sinasabi, katulad nito, ang tangi lang daw pong pag-asa ng impeachment, sabi ni Defensor, magkaroon ng strong contender against presidential aspirant Vice President Sara Duterte. Yun po ang makakaboost ng effort to impeach the lady official. Pero dahil naunahan na po sila ni BP Sara at mukhang sa hinaharap wala naman po talagang strong candidate, contender. Sino po yung strong contender ngayon? Sino po sa tingin ninyo yung pwedeng makatapat kay BP Sara? Si Leni Robredo na naman? Pag yan ang ginawa ninyong kalaban ni BP Sara, hindi niya tatanggihan yan. Kasi matalo man siya kay BP Sara, may world tour yan. After niya matalo, mag-world tour na naman. Yan pong mga sinasabi ni Lawrence Defensor. Pag-amin po yan na mukhang hindi po sila makakabuo ng 1/3. Isa pa po, napunan nyo ba hanggang ngayon? Kung may 1/3 po yan, isang araw lang yan. Matatandaan nyo,
yung nagdaang pirmahan, oras lang po yun, hindi po umabot ng araw. Ilang oras lang po yun, nagpirmahan sila. Ganun po kabilis. Kung meron po talagang utos na ma-impeach yan. Pero ngayon, siyempre, nagdadalawang isip po. Bakit kami pipirma dyan? Future president yan. Pag nakalusot ba sa atin yan, makakalusot din sa Senado? Pag hindi nakalusot yan sa Senado, markado na tayo ron sa bagong presidente na kahit tayo yung mga pumirma sa impeachment laban sa kanya. Sa tingin nyo, makatwiran ba si BP Sara katulad ni Tatay Digong? Si Tatay Digong kasi, alam niya yung laro sa politika eh. Alam niya magbabaliktaran yung mga congressman eh. Wala naman siyang pinarusahan nun eh. Ngayon, sa tindi po ng ginawa ninyo sa pamilya Duterte, sa tingin nyo, ganun-ganun na lang yun? Nariyan pa ba ako? Parang hindi ko na nakikita sarili ko. Hoy, Placido Filosofo, nariyan ka pala. Good morning, shoutout Idol Buds. After Sara declaration, tignan natin kung paano magtatalunan ng mga hipon na balimbing, spot them at isuka sila kung nais natin ay pagbabago. Okay. Sa tingin ba ninyo, etong mga patatawarin kayo ni Bibi sa tindi ng ginawa ninyo? Yan sila Avante, yung mga young guns na yan. Malamang pagka hindi nyo na-impeach, mag-iisip-isip na magtalunan niya sa ibang bansa. Ihanda nyo na yung mga second passport nyo. Pero sana unahan po sila yung mga nakaw ng mga yan wag na makalabas. Okay mga kapatid, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa